wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had. Alright, good morning. Time check, 5:45. At today is Friday, October 17. Tayo ay papunta ng Zambales. Panoorin nyo dito sa link sa taas yung ating huling ride sa ating Dominar 400. So yun lang. Talaga namin kayo mamaya pag exit sa kami sa NLEX. Pero pa tayong babihing 15 kilometers. Ang estimated ni Google Maps is 26 minutes pa hanggang dun sa ating first destination nating bahalang Bacolor. Alright, in 500 meters tayo mag-exit ng San Fernando. So time check 6:21. Ayan na po, welcome to San Fernando, the home origin of Tocino. So, unang bubungad dito sa San Fernando ay ang Ferris wheel ng SM. Ayan ang haba. So, Ferris wheel po ng SM San Fernando ang inyong nakita. Papunta tayo ng Lubao. So, San Fernando po ang capital ng Parol, capital ng Pilipinas. Ha? Parol? Oo. Marami din dito mga Christmas village na naglipa na dahil October na po at bare months na. So maraming mga Christmas village ang pwede nyong mapasyalan dito sa San Fernando. Alright. Ganda, Parol. Oh, ang ganda nga no. Hile-hilera yung mga parol po. Nasa poste. Oh, ang ganda. Laki pa, no? Siguro kasi taas po yan. Ayan, gusto ko sa bahay. Maliit lang. Ang dami rin pong parol. Kaya yun dito, oh. Nalagay ko dito. City of San Fernando, Pampanga, home of the giant lantern. So, nasa ano tayo? Bacolor. Ayun, simbahan. Oh, ganda. Nako, doon ako nalungkot. Iya. Saan ang daan? Sa likod. Tingnan natin. Wow! So, ito po yung San Guillermo Parish Church. Ang liit niya, no? Natabunan lang yun ng lahat. Pero ito po yung natabunan ng lahar. Kalahati lang po ito ng ng actual size niya. So, pasok tayo sa loob, Mikey. Mag-park ka. So, ito po yung simbahan ng Bacolor.
Ang iksi ng ano niya, oh, yung ang tawag dito, kampanaryo, belfry. Parang mga 30 feet na lang to, oh. Tapos tingnan mo, parang late, kalahati na lang yung ano. Tapos may trivia pa ako, dati daw itong mga pintuan na to is bintana. So dahil kinain ng lahar, yung kalahati nito is nakalubog na sa buhangin. May bintana ako sa baba, oh. Wow, ang ganda. Tanggal ako ng helmet. Ganda. Ang solid. Rising from the Ashes, Bacolor, Pampanga, June 15, 1991. On this day, Mount Pinatubo, explosive fury and torrential lahar that swept through central zone buried Bacolor beneath 9 meters of volcanic debris. Anong meron dito? Wow! Gallery. Galing. Ito mo, maliit ang pintuan, oh. Wala, pintuan pa ba yan? Tapos ang baba natin sa ano, mga chandelier. Paris Archives. Tama kung gaano ko dati kataas yung simbahan, no? Yun na ba yung pintuan ngayon? Oo nga, no? 3 pintuan. So, ito po yung actual na itsura niya dati. Ayan, no? Ay, hindi. Ito na yung ngayon. Halos kalahati na lang naiwan. Yan. So, ito yung 3D model ng ano. 3D model. Oo, 3D model ng actual ng simbahan. Yun. Ganda. Talagang may historical value yung simbahan ng San Guillermo. Yun, tapos tayong bisitahin ang may nakasilip pala na Papa Jesus dito. So pagpasok mo, no, Rex Recum es El Dominus Dominicanum, Dominium Rex Recum El Dominus Dominarium. Hirap basahin, What? Latin kasi. So ganyan lang siya, no? So may pintuan pa sa ilalim, bintana na itong mga to dati. So ganun siya kataas, halos half. Tapos ang research ko is hinukay nila yung repablo nung simbahan sa lahar para maiahon. So isipin mo, kalahati, oh, ay isang bintana sa baba kasi halos kalahati pa ng simbahan na nandito nakalubog. Grabe. Sobrang paminsala talaga ng lahar. Tamo mo, bintana na yun, no? So ito po ang ating Kimco Exciting VS400. Ang kulay niya po ay cerulean blue. 400cc ang kanyang displacement sa ORCR. Yan. Malayo po sa ating Dominar 400 na ginamit natin ng tatlong taon. Yan. So ito po is sec na plastic top box na 65 liters. And ito naman po yung ating dati pang gamit. Marami nang pinagdaanan to si Immortal. So this is 2024 December nilabas ng 2024. So 2025 model siya. At ito yung ating bagong magiging kasama, yung Rhino Walk na center console bag. Yan. Hindi lang siya masyadong fit dahil maliit yung space sa gitna, pero okay na siyang ganyan. Sigurado ka dyan, ha?
Wala na, hindi na maatras. Na-atras. Abot niya. Sige na, ikot mo na. Danda ka, simbahan to Medyo yumuyugyug talaga yung top pack natin. Kailangan natin higpitan mamaya. Yung bandang sa kaliwa, nahigpitan ko yung sa sa kanan. Isang paa nakahang. Hindi niya totally abot o dahil alanganin yung side stand gagi. Sige na, baba mo na. Oh, ganda ng odo natin. 888. Tatlong 8. 888 kilometers na po ang ating natakbo mula Pasig. O yan, 89. Alright, time check 7:32. At kakatapos lang natin na mag-almusal ito sa Jollibee, Guagua. Ayan. I love Guagua, San Anton. San Anton lang pala, hindi San Antonio. Kala ko putol lang yung sa resibo. So, ang ating next destination is 3 hours and 28 minutes. Tayo i-exit ng Dinalupihan. Exit, papasok ng exit. Yeah. Diesel, silver, 95. Full tank premium. So, ito yung unang full tank. Yung ating unang gas after natin magpagas last week. Ang current odo is strip A 840 na yung odo natin at ang gas is 10.08 at ang total cost is 619.42. yun, 20.62 kilometers per liter ang ating nakonsumo. Pero mix ng city. Ginamit natin ito ng mga 1 to 2 bars na pumasok at pauwi. So mamaya pauwi, malalaman natin yung consumption ng ating gas. So in 9.9 kilometers tayo yung mag-exit ng Dinalupihan. Papasok pala sa Dinalupihan. Dinalupihan, Bataan na yun, no? Yung hangin ng pag nakakat yung visor is nasa helmet na. Sa taas na lang yung helmet. So hindi siya recommended pang city drive dahil mainit. And ng Pampanga. Pampanga, salamat po. Okay. So dito na nagtatapos ang Pampanga. Lubao pala yung pinakadulong bayan ng Pampanga bago Bataan. So ito ay Dinalupihan. Dinalupihan na ba to? Wala nga Jose Abad Santos. Yung power nila. Ano bang unang bayan ng Bataan? Pagkalagpas mo ng Lubao. Ano nakalagay? Hermosa. May 3 kilometers pa tayo para tayo makapasok ng Exitex. Death March, kilometer 68. World War First Line of Defense. Dito pala sa Dinalupihan ng First Defense ng World War II. World War II ba? World War II. Ganda ng bundok na to. Nakita natin nung nag-almusal tayo nung naka-Dominar, 1 year din yun. 1 year na yun 1 year na rin ba yun? Oo. Sa memories ko. Nung pumunta tayo dito.
Yun. Exit. Exitex North Tarlac. Exitex North South Subic. Yun ang ganda oh. Tanaw na tanaw yung magandang tanawin. Wow. Oh. Oh, ganda ron oh. Saan nyo ba yan? Tapos dito pa sa kanan no. Sa kaliwa. Solid. Mas maganda talaga yung nakaangat. Hindi ka masyadong bukbuk. Nasa helmet mo na yung ano, tama nung hangin. Nasa taas. Pero ang kinaganda naman, pupasok sa dun sa may butas ng air hole. Papasok sa helmet. Kaya nag-circulate pa rin yung hangin. O baka depende pa rin kasi sa height nung nung rider. Alright, may 16 kilometers pa tayong babayin. So, itakat ko muna yung video at enjoy namin ang aming biyahe dito sa may Exitex. Dahil may hirapan po akong mag-edit na naman neto. Ang ikli lang pala nung na yun. Siyempre, Exit di na naman yun. tayo nag-start sa umpisa. 123 ang Exitex. So tayo'y mula rito magbabayan-bayan na ulit tayo. Doon tayo ng Subic. Ito yung masarap sa scooter na maxi scooter na 400cc. Hindi mo na kailangang mag-clutch. Tapos nauunat mo yung paa mo. Ayun, nakaunat. Mababago-bago mo yung position ng paa ni tulad sa Dominar. Tapos hindi pa mainit sa binti. Mainit lang sa paa pagka binaba mo yung paa mo sa sa ground. Lalo na pag traffic. Pero doon mo lang mararamdaman yung init. After nun, wala naman. Bawal magbigay o magbayad ng anumang halaga. Alright, time check 8:29 at andito tayo sa McDo Subic. Kakalabas lang natin ng ng Exitex. Nalobat po ang ating Ace Pro dito sa Subic. Pinapaalalahanan ko ang aking sarili na first stop, first go. At tumingin sa ilalim ng mga signages dahil ito yung unang beses kong dadaan dito sa Subic. Welcome to Subic, gateway to Zambales. Yun, tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagsulong. In 300 meters tayo sa kanan sa bypass. Ganda ng oh, ang ganda mong titigan. Ang ganda tanawin sa daan Hindi tayo mahihirapan. To Zambales, use bypass road. Yon. So, pagkalagpas ninyo ng arko ng welcome to Subic, kayo ka kanan. Wow! Ganda talaga ng Zambales. Wow! Yun yun. Enjoy nyo yung daan. Wala. 2 hours and 12 minutes pa ang ating kailangan biyahin. Yun sulit. Wow, ang ganun daw. Meow. Sulit. Green na green.
Hanga-hanga. Longapo City. Tapos kanan, Iba, Zambales. So tayo ay papunta ng Iba. Yun oh, ang ganda oh. Woo! Grabe naman yan, sir. So meron tayong 56 kilometers pa na babiyahiin, no? Simula ay bago tayo kumanan sa Bugalyon. So cut ko muna tong video na to para hindi masyadong humaba ulit. At meron pa tayong 2 oras. So ngayon is 9:04 na. At meron na tayong 157.3 kilometers na natatakbo. Alright, cut! Municipality of Castillejos, hometown of President Ramon Magsaysay. Oh! Hanggang Zambales pala si Magsaysay. You are now leaving San Marcelino. Thank you. Welcome to San Narciso, the Philippine Merchant Maritime Academy. Oh! So marami palang mga seaman ng nandito. Mapanepe. Oh, ng Mapanuepe. Pero after na paglagpas natin ng arko na yun, hanggang ngayon, dire-diretso na tayo. Ayan, no? Medyo mas maluwag na. O baka dahil na-overtake lang natin yung mga bus na nasa likod natin. Tapos dami na nagbibilad ng palay dito. So, isang lane na lang halos yung napapakinabangan. Sisingit-singit ka na lang. Dahil may mga nagbibilad ng palay, hindi natin pwedeng daanan yun dahil kawawa naman sila. Tsaka madudulas tayo ron. Ayan dami palay Nagbibilad sila. Nasubukan ko na minsan magbilad ng palay, Makati po yan pag kayo nagbibilad. Pag nagkakalaygay, maglalatag, kaya po sila nakalong sleeve para hindi masyadong kumapit yung palay sa kanilang mga balat. Lalo na pagka pinagpawisin yung bandang braso, binti, para kang may allergy. Oh, tingnan nyo naman yung view. Tapos dito dagat, ilog na tuyo, puro lahar. Tapos yung bundok napaka solid. Ang ganda. Paano ako magpapatakbo ng ganyang kabilis kung ganyan kaganda yung inyong nakikita? Yan So tayo ay nandito sa Makulkol Bridge. At ilang kilometro lang yung layo nito. Oh, ito na pala, San Felipe. San Felipe, Zambales. Yan. Tignan mo naman solid. Ganda. And tayo palabas sa San Felipe at tayo papasok naman ng Cabangan, Zambales. Yan. Bayan ng Cabangan, lalawigan ng Zambales. Ito ang ating unang long ride dito sa ating Kimco Exciting VS. At so far so good. Hindi ganon kabilis nagmamanhid ng aming puwet, binti at katawan. Kahit na ilang oras ba tayo bumibiyahe? 5 hours, no? Yung malis tayo ng 5. 8 minutes na lang at 5 hours na tayong bumibiyahe. Wow! Na-appreciate mo siya bumabagal. Tapos clear. Pasaunahan. And palabas na pala tayo ng Cabangan. Botolan na. Ha? Botolan. Botolan? Palabas tayo ng Botolan o sa Botolan na tayo? Botolan na. Botolan na lang ngayon. Oh.
So, tayo daw ay nasa Botolan, Zambales. Saan mo nakita? Karatod na. Ah, may karatula ba? Wala pa yung arko, ginagawa pa lang pala. Alright. So, yun naman yung ano, ang ganda na itong ano na to, puno. Yung parang nakikita natin sa Mapanuepen, liwa-liwa. Napakalilim na lugar na ito. At time check, 10:13. Kung makikita nyo, napakalilim po ng lugar. Tapos may bundok pa pang makikita ron, no? Ganda. And meron na lang tayong 49 minutes or 24 kilometers na kailangang biyahin. Yun, anong lugar to? Anong bridge to? Bukaw Bridge. Yun, oh, solid. Ganda. Woo! Grabe man yan. Yan yung dinadaanan. Woo! Lodi. Ganda. Mukhang tapos tayo ng Botolan dahil yun yung itsura na kanilang arko at tayo nasa Bangkal Bridge. You know. Mas maganda na yung dagat dito, mas malakas ay ilog. Mas malaki na yung ilog. Parang sa mga dinaanan natin ang una, medyo may ano pa, lahar-lahar. Oh, capital town of Zambales, Iba. Welcome to Iba, Zambales. Ito pala yung capital ng ano, ng Zambales. Alright, time check 10:45 at kakatapos lang namin magbuko paglagpas ng bayan ng Iba. At in 20 minutes tayo ay nasa Arias Farm. Doon tayo mag-lunch bago tayo dumiretso ng accommodation. Pero part na yun ng ano, Palawig. Doon meron ng recirculated aquaculture. Meron sila ng mga hipon. So, tingnan natin. Yun yung di seafoods yung food doon. Hindi ko sure eh. So, tayo palabas na ng Iba, Zambales. Paglagpasan tulay na to, tayo ay nasa Palawig na. Palawig na nga to. Belmida Bridge. You know, ganda. Yun, tayo nasa Palawig, Zambales na. Yan. Alright, in 6 minutes tayo nandun na sa Arias Farm. Sakto lang, 10:58. Hindi tayo syempre nag-stop over, dire-diretso, sakto yun, 11. Pero syempre umihinto tayo para mag-unat, uminom ng tubig, at may ano din, accommodation dun eh. Yun, ito na yung tulay na yun. Katakot. Yan na yun. Yes, welcome to medyo may konting crack road pala na madadaanan dito. Diyan yung Arias Farm? Aria? Aria pala, sorry. Wala kaming reservation, kakain lang kami. Oo. Saan daan? Dito? Sige, thank you. Palaya Shrimp Farm.
Magkano kaya kilo ng hipon sa kanila? Ewan ko lang. Ang maganda kasi dun sa recirculated aquaculture, pwede yung intensive, as in marami. Kasi may suporta ng oxygen. Eh, yun nilalagay nila. Parang mga lona. Saan? Yan yun. Ata? Oo. Sa loob naman pala, ano na, sementado. Asan yung kainan? Ah, ito. Thank you. Alright. So, dito tayo ngayon sa Ayas. Dito tayo magla-lunch. And meron din pala silang ano dito, mga cabin accommodation. Ayan o, cabin 1, 2, 3. Dami din. Ayas Coffee. Yo. Sliding. Hello, sir. Good morning. Po. Anong yun? Saan pwedeng... Bali, ang dining area po namin is dito po sa may Al Fresco or sa may mga Kubo area. Ah, okay. Sige, doon tayo sa El Fresco. Kung gusto niyo naman po, pwede rin naman po dito sa taas. Yun nga lang po, naka-Indian seat. Pwede rin. Tara, doon na lang tayo sa taas para maiba. Open ka na. Opo. Bali po, as of now, ang available lang po namin is wala po kaming shrimp and then vegetables, chicken, pork, at saka beef lang, sir. Oh, okay. Mukhang wala kayo masyadong guess ngayon, no? Wala pa po. Kasi po, wala pa po kami din shrimp. So, Oh, halos dito karamihan po kasi pala. napupunta dito is naghahanap po ng shrimp. Pero as of now po kasi for training po kami ngayon and then saka po siya ulit lalaman. Nagdi-drain din pala kayo na ito? Yes. Kala ko nag-circulate lang talaga siya. Hindi po. So, tuwing kailan yung harvest season ninyo dito? Bali sir, kunwari man po na meron na pong shrimp, every 3 months po pero conforme din po kasi sa size. Ah, Yung okay. 3 months po nun is small lang po siya. Ah, okay. Bali-balikan ko na lang po sila for orders. Ah, okay. At sayang dahil wala yung ating mga hipon, mga recirculated aquaculture nila. Dahil nasa cleaning stage sila sa ngayon. Yun. Lahat ata ng pan puro for maintenance. Kaya pala wala tayong nakita kaninang mga oxygen. Ito mga propeller. Ayun, kung makikita ninyo. Mga propeller yan. Mga nag-generate yan ng oxygen. Para mas intensive yung kanilang pagpapalaki ng shrimp. Tapos yung mga tubo na nakikita nyo sa ilalim, diyan sila nagmo-molt para mas lumaki pa yung mga hipon. Para may tataguan sila pag nagmo-molting sila. So yun. And kami lang ang customer dito sa kainan nila. Dito yan sa may aliko. Ayas Farm Resort. Ayan. So ito yung mga menu nila. Makita ko lang, naka-Indian seat kami. Ang galing ng setup nila. Pag nasa taas, Indian seat. Ayan si Mikey. Ayan. So meron din sila mga blended at special coffee, non-coffee and coffee. May pastry din sila. Tsaka Yakult series. Biscoff prop in order ko. Tapos meron ding mga pasta at in-order namin itong mga pinalot. Ito po yung pansit. Pansit. Tapos meron silang yung pad thai. Delightful combination of stir-fried noodles, stir-fried rice noodles, palaya shrimp, Wala kang shrimp. intangi sweet tamarind sauce, parang sinigang. Yan. So, Ayas Farm Resort. Ito po yung chicken pizza. Inihaw na rin.
rooms. And then, yung food and pork. Salted egg ata siya. Boiled egg. Yung sa'yo. Sarap. Sabi mo. So, ito yung ano? Inihaw na liempo and yung inasal. Maximum niya po is 14. And then, standard rate niya po kapag weekdays is for 16,000, kapag weekends po is 20. And then ito po, may sarili na po siyang paglutuan. In case man sir na maubusan man po ng gas, pwede niyo po kaming i-update, wala naman po siyang additional charge kung sakali. And then meron po tayong outdoor dining, may outdoor din po na CR. And then yung pool po namin, lahat po ng cabins namin is may mga kanya-kanya po siyang private pool. Ang lalim po lahat po ng pool namin hanggang 4 feet lang po. And then meron din po itong maliit na sunken bonfire. Meron din pong shower. Nice. And then may pavilion pa po sa baba. Ganda Pwede ng rin view po mag-ihaw. Yes po. Tapos yung room. Yung room po is pwede natin siyang makita, sir. Bali, ikot na lang din po tayo. Ay, sarado ba? Apo. Ang So, rooms ito po yung dito, cabin sir, 3. Apo. Ang rooms po Tarik dito, sir, wala siyang room. Bali, lahat po ng beds is single bed sa loft area po. I see. Pero unlike po sa dalawa nating cabins na makikita later, meron po siyang master's bedroom. Ito po yan. Frame loft type. Sobrang nice. Bali yung CR niya po Salamin is ito. pala. Yes po. Ganito po yung CR niya. Unlike po dun sa cabin 2, meron po siyang bathtub. Ito po ganda yung style. Okay. Nice. Sige sir, kahit later na lang po natin. Okay. And then, lahat naman po ng cabins namin, may mga kanya-kanya rin po siyang karaoke. And then, may kanya-kanya rin po siyang internet. Okay. Yes po. Anong internet na gamit niyo rito? Starlink? Starlink po. Okay. So, nice. Ito pong dalawa, pwede po siyang gawing sofa bed. Okay. And then, Tama. pwede rin po yung makita yung mga single beds po sa taas. Pero as of See. now po, konti lang po muna yung sinet up namin since wala pa naman po kami check-in. Pero ang beds po dyan is 12 single beds po. Meron pa rito sa taas. Yes po. Ilan ang kasya rito sa cabin 3 ulit? 14? Yes po. Good for 12 packs. Kaya niya po mag-maximum hanggang 14 packs po. Oo. Ang galing ng aircon nyo ah. Parang Yes po. Bali, ang aircon naman po dito sa cabin 3 is dalawa po. Isa sa baba, isa po sa taas. nice. Meron din po siyang sariling rice cooker, microwave po. Oh, may may water ref pa rin. dispenser and then may ref po. Bali, ito pong ref namin, nilalamanan po namin siya ng mga refreshments. Pero pwede nyo naman pong Consumable? i-request, yes po. Okay. I-request na tanggalin or lagyan nyo po ng sarili nyo pong sariling drinks. Okay. Tapos, kung sakaling ano yung magagamit, yun na lang yung babayaran. Yes po. Nice. And, dito tayo sa cabin 2. Yes po. Dito naman sa cabin 2, ilan ang capacity Cabin nito? tip 2 po is good for 10 packs. Kaya niya pong mag-maximum ng 12. Oh, Ito po, okay. may sarili din po siyang paglutuan. Same lang din pala ng outdoor, no? Yes po. Pati yung labas. Kung titignan po is parang mas maluwang po itong outdoor niya compare po sa cabin 3. And then, mas maluwang naman po yung sunken bonfire niya. Unlike po sa cabin 3, yun nga lang po, medyo masikip po yung Pool. swimming pool. Oh, okay. Mas naging Yung compact. swimming pool po, for cleaning pa rin po yan. Okay. Ngayon po is hindi pa naman siya napapalitan kasi wala pa naman po kaming guests. Pero everyday naman po siyang pinapalitan. Ano tong area na to? Ito po is outdoor CR pero po Okay. under For maintenance renovations. po. Yes po. Dalawa rin ang aircon. Yes. Bali, ito naman pong cabin po namin is tatlo po yung aircon niya.
Meron po siyang sariling aircon yung master's bedroom, which is ito po. Oh, may separate pa ng master's Yes bedroom. po. Isa po sa baba, isa po sa taas. Ito Okay. naman po yung CR namin na sinasabi ko po sa inyo na may bath. I see. Oh, nice. May bathtub pa. Same lang din po sa cabin 3, may sarili po siyang rice cooker, microwave, wifi po, and then karaoke po. Ito po, ang pinagkaiba niya lang po, meron din po siyang sariling massage chair. Ang galing ah. Medyo, and then yung mga single beds po namin is nasa taas. Pwede niyo pong masilip. Silipin natin. Oh, halos parehas din ng idea. Nice. So, single, 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 single. Tapos dito, double. Single din ito. Tapos may upuan pa. Ganda. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos sa baba. Nagigisofa bed din ba ito? Hindi po. Ito po is talagang sofa. Oo, Sofa. ano nga. Dito po sa master's bedroom. Tayo nga, no? May dalawa pa. Apo. Pwede rin pong mag-setup ng kahit isang single bed po dito. Nasa guest na po yun kung gusto po nila. Okay. So, 7 pala sa taas, tas 3 dito. Yes po. Nice. And then, ito naman pong last is yung cabin room. Mukhang matutuwa yung mga lola doon sa massage chair. Opo. Bali, kapag po may mga senior naman po kaming guest, cabin 1 or either cabin 1 or cabin 2 po namin sila pinupunta kasi po accessible po yung CR po at saka yung room po. Hindi na po nila kailangan umakyat. Oo, tama. Ito sir, ganito. Ganito po yung outdoor ng cabin room. Dito Oh, po yung paglutuan. May duyan po, may outdoor dining po, may outdoor CR din sir. Open lang naman po yung kataas. And then may bamboo shower po. May pavilion din sir. Pwede rin pong mag-ihaw sir. okay. Ano to mga to? Ibang resort na to? Nakikita nyo po na maliliit na A-frame cabin po. Tawag po namin dyan is steel. Bali yan sir is good for 4 packs. Kaya niya pong mag-maximum hanggang 5. Ang pinagkaiba niya lang po sa mga big cabins namin, wala po siyang sariling swimming pool. Bali, dipping pool lang po yung meron siya. Ano yung dipping pool? Bali, para lang po siyang jacuzzi type. Ah, okay. Ganun po. Good for 1 to 2 packs lang yung kaya niya, sir. And then, ang lalim niya lang po is 2 feet. Okay. Parang pang dipping pool lang po. Tama. And then yung kusina niya, sir, at saka CR, kung nakikita niyo po yung open space po dyan sa baba, yun po yun. I see. Yes po. Pagpasok niyo po kasi sa loob ng stilt, sir, higaan na po agad yung makikita niyo. Isa pong Okay. queen size bed sa baba, isa pong queen size bed sa taas. Oh, I see. Tapos itong cabin 1 ninyo is good for? Good for 8 packs po, good for 6 packs, maximum of 8 po. Lahat po siya pwede pong dagdagan lang ng 2 packs. Ito naman po is dalawa lang po yung aircon. Yung master's bedroom niya po is hindi po siya air condition. Ito po yung CR niya. Magkahiwalay naman po. Oh, And nice. then ito po yung master's bedroom. Okay. Pero may air cooler. Yes po, meron po. Ito po yung Tapos ito yung ano maliit niya. lang po siya. Tama. Sana, sir. Good for ano na talaga? 4 to 6. Yes po. Yun, silipin natin sa taas. Okay. Good for 6 talaga. Yes po. 5 dito. pa. Tapos, 2 sa baba. Yes po. Ang galing. Magkano ulit dito sa cabin 1? Cabin 1 po is 8,000 pag weekdays. Weekends po is 12,000. And then free breakfast naman na po siya. Sa cabin 2? Cabin 2 po is 14,000 pag weekdays. Weekends po is 18. Oh, And then cabin 3? is 16,000 po pag weekdays. Weekends po is 20. Nice. Yung mga stills naman po, pagka weekdays, 3,250 po. Pag weekends naman po is 5,200. Yun po, hindi siya kasama ng breakfast. Ah, okay. Mga big Exclusions. cabins po. Okay. So, kailan naman yung mga shrimp ninyo kung may gustong bumisita ng ano? Gusto nilang makita yung recirculated na aquaculture ninyo? Bali, dati po, nung
hindi pa po siya under for cleaning. Everyday naman po kaming open. Bali, everyday din po kaming may in-offer na day tour. And then, meron din po kaming package sa day tour. Ano yung mga package nyo naman sa day tour? Or Day tour po na. included na ba yun pagka nag-ano sila ng cabin? Opo, bali kapag kunwari po na nanguha sila ng cabins, kinabukasan po, may free orientation po sila sa shrimp farm. Oh. Bali, ang orientation po namin na ginaganap is dun po, sa view deck. Tawag po namin dun is view deck. Tapos may experience na nila yung Bali, mag-harvest ang dahil ng... experience naman po namin is may karagdagang bayad po. Compare po siya sa size ng shrimp, yung prices po. kung ano yung mga harvest nila. Yes po. Tapos Okay. po, kung ilang kilo po yung ma-harvest nila, yun po yung babayaran nila. I see. Kasi po, once na nahuli na po nila yung shrimp, hindi na po nila pwedeng ibalik sa Balik, pond tama. dahil po... Mamamatay na yun. May stress. Opo, may stress po kasi yung shrimp. Nice. Tapos pwede na rin ipaluto sa inyo kung Pwede gusto. naman sir, bali may mga available po kaming mga iba't ibang klase ng luto ng shrimp. Oh, May buttered garlic po kami, nakita ko nga eh. Opo, Thai curry, kinilaw po. Sayang, gusto ko pa naman matikman sana yung mga shrimp ninyo na fresh. Kaso Soon, under sir. maintenance Opo, pala. Under maintenance pa po. So kung gusto kong bumalik dito, mga kailan nyo kaya ideal? Bali, wala pa po kaming talagang exact date sir kung kailan po ulit kami magkakaroon. Pero mag-a-announce naman kayo sa Facebook page niyo. Yes po. Or pwede po namin ibigay yung number namin sa inyo or kunin po namin yung number nyo para po in case na magkaroon na po kami ng shrimp, pwede po namin kayo ma-advisean agad. Yun. Sige, maraming salamat sa Thank tour. you so much po. So, ito ang palaya. Yan, papakita ko na lang sa map kung nasaan kami. Pero under to ng Palawig. No. So, yun lang guys. Babiyahe na rin kami. Kami pupunta dun sa aming accommodation. Yun, dito kami kumain sa Aya Cafe. Yan, sobrang solid ng experience. Tapos meron din pala sila itong mga outdoor, no. Yan. Tapos may mga kubo rin pala sila para sa mga day tour. Para maano rin nila. May pagpahinga, waiting area habang niluluto siguro yung hinarvest. Alright, yun lang. Yung kim ko natin, inita na. Ilipat ko kaya ng pwesto bago kami umalis.